Mahal, nakalarawan kahit kupas na, larawan kupas. Sinubukan ko ika'y kalimutan, ngunit hanggang ngayon So ayan po mga kabayan, mag-update tayo dito dahil nawala ako ng halos kalahating araw po mga kabayan. Nandito ako. Nawala lang ako kasi inaasikaso ko muna si Ate Gemma po mga kabayan para hindi na kami mag-isip kung ano-ano, hindi na kami mangamba, no? At siyempre kawawa naman po mga kabayan yung pamilya na may bagong bahay tapos mag-iisip may problema. So dinala ko na sa ospital mga kabayan at okay na, kaya kanina iniwan ko to ay wala pa tayong nakitang bubong mga kabayan. No, ngayon ay pag uwi ko, pagbalik ko dito ay malaki na ang pagbabago dito sa bahay ni Ate Gemma. Kaya itour ko kayo mga kabayan sa bahay ni Ate Gemma and Kuya John Ray. Yes po mga kabayan, dahil tag-ulan na naman, umpisa na naman po mga kabayan, hindi natin mapipigilan. Kung noon humihingi tayo ng ulan na sana Lord, ulanin nyo naman dahil nagadabitak-bitak na ang lupain. Ngayon, Lord, bukas na please, saka na lang umulan ulit kapag nalagay na namin yung bubong. Kaya ito, pwede nang umulan mga kabayan. Lord, pwede nang umulan. Kanina nadala sa dasal, Lord, wag muna. Kasi yung materialis ay hindi pa dumating. Ang materialis 3 balik pa kailangan bago matapos. Kaya salamat sa suki natin na binibilhan natin ng materialis at yung pakiusap natin na unahin dito sa bukid ay yon na gawa nila at nandito na lahat. So ito, halip po kayo mga kabayan, itour ko po muna kayo sa ating bahay. Yes, as you can see po mga kabayan, nakikita nyo naman ay okay na po ang ating maganda at matibay na bubong. Wow, yes po mga kabayan. Hindi mainit mataas. Nakita nyo naman, napakataas niya mga kabayan. So napakataas yan, ayan napakataas yan. 'Di ba? So walang masyadong init mga kabayan dahil mataas po ang ating ceiling or yung ating bubong po mga kabayan, at nakita nyo na kung gaano kalaki. O, di ba? Kaya nagulat si Ate Gemma and Kuya John Ray mga kabayan. At syempre sila ni Nanay Irma na lalong lumaki siya na nalagyan na natin at napurma na natin yung bahay po mga kabayan. Di ba? So, ayan, okay na siya. Naikabit na po lahat at napansin nyo po, naglagay tayo ng alulod kaagad. Ayan. O, syempre mga kabayan, ganun din po sa kabila. Meron din po sa kabila mga kabayan. Ito, meron din po, natural. Meron din po dito mga kabayan. Ayun. At syempre, dyan sa harapan ay meron din yan. So, sakto lang po talaga mga kabayan yung ano natin, yung sukat natin dito kasi syempre may bulada pa yung mga kabayan, no? Malaki yung bulada siguro mga 4 yan mga kabayan. 4 siguro ang bulada bawat gilid mga kabayan. So ayan, nakita nyo na. So ngayon wala nang problema, kahit ulanin tayo mga kabayan ay continue sila sa pagpapalitada, no? Or sa pagpa-file ng pag hollow blocks. So makaano sila, tuloy-tuloy kahit umulan pa ng bongga dyan, no problem, ay okay na, basta malagyan lang ng bubong, tuloy ang paggawa. Ito yung lalong nagpapatibay mga kabayan kasi katulad nito, katulad po dito mga kabayan, binutasan yan binutasan niya tapos pinaikot dito. Butas yan, pinasok doon para lalong tibay ang ating ito. So, sobrang tibay mga kabayan. May mga yan, may mga bakal at dito ganun din. Ayan. Ayan. Pinasok yan doon. Tapos naka-welding yan. 'Di ba? Naka-welding yan mga kabayan. Tapos meron na rin nakaabang dito
para sa kwarto. Ayan. Yan, may nakaabang na rin dito mga kabayan para sa kwarto. Ito, no? Forma to siya sa kwarto mga kabayan. Malaki palang kwarto, oh. Oh, malaki ang kwarto. So, malaki ang kwarto nila. And higit sa lahat mga kabayan, nandito na tayo ngayon sa terrace. So, yung terrace natin ay na flooringan na rin. So, ganyan lang siya. Open yan dyan. Tapos naka-grills yan. Kung ano nasa design natin, kung anong forma. Yun. At huwag kayong mag-alala. Sabi ko nga dyan, ay i-slant yan nila. No, islanting yan. Tapos, konting kahit manipis na simento mga kabayan para hindi papasok dito at medyo lagyan ng ganyan. No, para bang hams, kumbaga. Para hindi pupunta ang tubig dito sa loob ng terrace or sa bahay. So, syempre, kapag meron ditong bubong mga kabayan, matik, no, ay meron na namang alulod. Ayun, naka-ready naman yung alulod mga kabayan at ayun na yung long span na ilalagay dito sa terrace natin mga kabayan. Paano tong ay, pag ganun siguro mga kabayan, malamang pag ganyan. No? Malamang pag ganyan mga kabayan dito banda, ayan. So okay na yan, i-flat or medyo slanting ng konti, no? And ang kulang na lang dito mga kabayan, siguro bukas ay mag-aano na sila, maglalagay na sila dito ng ay wala palang bukas, walang kuryente. Ang importante, paano pala yung ano nito kuya, yung Slanting. Ng kunti lang. konti lang, pero ang may alulod pa rin dito sa harapan. Parang ganun din po sa Konti lang. yung nasa yung ito yung gatot niya. Okay. So ayan, meron pa rin ganun. Tapos lagyan ng PVC para yung ano man tawag doon? Downspout. Downspout. So lalagyan naman ng ng PVC papunta dito, no? Para yung tubig ay diretso lang doon. So ganyan lang siya. Yung dito sa gilid kuya, ito na yung haba niya. Diretso na lang natin yung madam. Diretso dito. Okay, para maganda tinan. O hindi na natin to pwede lagyan ng isa pa? Patungan? Para pag umulan hindi sana masyadong talsik? Pwede rin po. Para di masyadong mababa na. Para hindi masyadong mababa? Kasi lupa na kaagad, oh. Sige, pwede. Tapos matalsikan doon, isa pa, no? Isa pa, para lalo siyang maganda tingnan. Tapos ito, diretso na lang ni kuya para maganda tingnan mga kabayan. No problem. Tapos dito ay grills na yan. So, ayan po. Nakaano na tayo kahit papaano mga kabayan. Ito, medyo di na ako mag-alala sa kanila na pag ulanin ay tuloy-tuloy ang gawa nila kasi kawawa sila, init, ulan, tapos sobrang init, biglas lang maulan dyan. O diba, delikado. Tapos magwi-welding pa sila, gagamit ng kuryente, delikado mga kabayan. So ngayon hindi na ako masyadong mag-ano sa kanila, mag-alala kasi na okay na yan kuya, lahat okay na. Okay na po yan. Ito na maglalagay pa lang ng in-flashing. Para dito na naman sa kabila ay sa terrace. Ayan, ilalagay niyo yung flashing. Para matapan yung fan. Oo. Sa lipa. Akit okay na siya, no? Sobrang tibay na mga kabayan, as in nakita nyo naman yung outcome ng natin, ng bubong pa lang yung mga kabayan na super kapal talaga. Sabi nga ni Tatay Lando, dahil mga sila mga gumagawa sila ng bahay grabe daw yung quality talaga yung mga in-order ni Kuya Aris na mga materialis natin. Yun nga lang, pag wala kang budget, no? Dudugo talaga utak pus ka iisip. 'Di ba? Buti lang kahit papaano ay dininig yung ating mga prayers mga kabayan. Pero ang sarap sa pakiramdam ngayon, lumuwang-luwang yung aking isip ngayon mga kabayan na ito na nakikita na talaga natin. At alam ko, super saya ng ating mga ng ating mga sponsors ngayon at viewers natin sa nakikita natin. Ang CR kuya, saan natin lagay? Doon na madam. Ibukod natin ata. O, ibukod alin? Separate? Oo. Ihiwalay sa bahay? Kayo ang Ari ko. para i-adjust pa. Hindi na rin dito. Pero ngayon Saan yung kwarto nila? 'Di ba ito yung hangganan ng kwarto? Isang kwarto. Ito na lang.
konti ito, patiin ko na, pero dyan na lang share nila. Oo, hatiin mo to siya ng ano, may isang kwarto ito. Tapos mag, ano ka dito ng, di ba kusina nila dito? O punta ka dito ng ano, sa CR nila. Or hindi ka naman pwede dyan. Kumuha. Dito sa Dito, Oo. pwede rin. Kaya lang, yung pinto natin, dito na rin ano. O, dyan na rin ang pinto. Pwede, di ba? Oo, Para at least hindi to i-divide ko na mabawasan. yung kwarto nila. Oo. Tapos dito ka na lang. para maluwang yung Tapos kwarto, no? yung lababo mo dyan. Oo. Hindi na yan. Okay na yan, di ba? Okay na yan. Kasi- Kahit maliit lang mga 120 by 120 pwede. Yung parang kay Jerome. Medyo maluwang pa ng konti. Oh, maluwang doon kay Jerome kasi masikip ko yung kay Kuya Jerome. Kasi doon ako tinawag pa yung titang. Mag-PVC ka na lang. PVC na lang. Kasi pag dyan, dami ugat ng mangga po eh. Oo nga. Meron. So mag-PVC, doon na lang yung ano. Ano pa yan? Kulang pa yan? Meron yan. Kulang pa po yan. Grabe yung ano no. Adobe. Grabe yung lupa dyan sa ano. So ayan po mga kabayan. 120. Yan. Yan. So dito na lang kami mag-ano. Maluwang na yun ngayon. Para hindi nakasipirit para doon sa bahay. Ay para bang ano, nasa pag sa gabi na emergency, hindi na ka nalalabas ng bahay, kuya. Kasi pag yung emergency, halimbawa napupupo ka, lalabas ka pa ng bahay. So mas maganda yun nandoon na mismo sa loob ng bahay. At least nandoon na. Hindi na lalabas. Bawasan mo na lang, mag-adjust ka na ng konti. Adjust na lang konti. Oo, konti na lang. Kasi yung kay Princess nga eh. Hindi na po, magiging 250. Oo, ayan, malaki pa din. Kay Princess nga, di ba? Saka pahaba yan eh. 250 by 8. Mm-hmm. Tapos mag-adjust ka rin dito sa kabila para makuha mo yung sukat ng CR. Ayan, okay na yan. 250 na. Sige lang. Oo, okay na yan. Okay na. Oh, sakto na. May daanan. Oo, malaki, maluwang na yung daanan niya. Okay na yan. At least meron. Dugtong dito yan sa kusina nila ni. Sa lababo nila. So ayan po mga kabayan. Buti nahabol din nila itong terrace. Magdagdag pa tayo ng isa, kuya. Sisi po. Para umano siya. Mas okay siya kapag ano. Para yung talsik. Patabas ko pati sa tuwid ko. Oo. Ipaano pa ni Kuya Jandre yan. Pa-slanting na lang natin, kuya. Para pag may sobra tayong ano, lagyan talaga natin yan. Kasi kawawa yung terrace nila. Kapag Pati sa kanila, oh. Baka biglang Oo. lalaking gigibay yan. Gigibay nila. kaya kailangan natin ano, Kahit halulaksan lang Oo. yung pan. Yung patong. alin? Yung doon. Oo. Kaya peslop na lang ng wala. Siyempre yung daanan ng tubig pa eh. Oo, yung daanan ng tubig. Dapat meron silang daanan na tubig dito eh. Pag ganun sana, oh. Sa amin din eh. Sa likod. Oo, sa likod na lang sana. Mag-ano kasi to, kakainin niya yung lupa. Magagawaan naman ng paraan. So yung tingnan natin yung ano mga kabayan, yung Puso Negro nandito. Parang ganyan. Masarapan din. Ayan oh. Grabe yung mga kabayan oh. Graba ang hinukay ni kuya. Hoy, Diyos ko. Bakit napakatigas nito? Kaya sabi niya nga daw yung share nila dyan. Babadi mo pala ang ukay. Hanggang dito lang dyan. Ganun din? Oo, sabi ni Kwan. Grabe no, bakit? Akala mo, ano, ganyan lang yung lupa. Pero pagdating sa ilalim, bakit ganyan? Pag si Babaw. Ilang araw na ito hinukay ni Kuya Jandre? Parang pangalawa ngayon. Pangalawa ngayon. Akala ko isang araw lang na hukay. Singit lang. Kasama pa niya yung Hanggang saan dito yung ano?
Hanggang saan dito yung lalim? Kwan po. Tapos maglagay ka ng ano, i-elevate mo, magdugtong ka ng hollow blocks. Oh, parang nakalabas na yung hollow blocks niya. Parang sa Dagdag ano din. Oo, para ano. Dagdag lalim kumbaga. Kasi matigas na eh. Ito. Hindi na ito, parang... Ito panta niya. Yun po, ito. Parang ako parang nasa 180 na rin, 6 feet. Kasi ilalabas natin yung hollow blocks natin, tapos palitadaan na lang. Para hindi mangamoy. Palitadahan talaga. Para hindi ano. Pati labas nito, kuya. Oo. Kumusta, boss? Boss ka na ngayon, ha? Akala ko isang araw mo lang tirahin yan. Isang araw lang. Sabi niya, madam, yung asawa ko kasi tested and proven ko na talagang malakas sumukay yan. Kahit sa gabi, lakas sumukay niyan. Isang gabi lang sa kanya yan. Twisted niya. Tested na yan. Oh, 2 araw ka na pala dito sa paghukay? Wala, pigilan ko lang yun. Oh, sabi ko sa'yo eh. Matigas, sobra oh. Pag talagang diniretso ko yan, matatapos na. Huwag mong biglain. Huwag mong biglain. Baka naman mamaya yung katawan mo ay anuhin ka rin, singilin ka din. Pagod ka na sa gabi. Di sobrang ano, parang naguhukay ka ng ano, graba, adobe na talaga yan oh. Oh, sobra talaga mga kabayan. Pwede mo na nga pang ano to eh, graba eh. Sa sobrang tigas. So ayan na lang mga kabayan. Magdudugtong si Kuya Aris dyan ng PVC. Pero dito yung CR, no problem. At least, hindi rito kasi kawawa yung mangga ay maraming ugat yan. Kawawa, matay yung mangga or hindi tayo makahukay na dire-diretso, mas pahirapan. Kaya nilihis natin, doon natin nilagay yung yung CR natin. Ay, yung Poso Negro, I mean. Safety tank. Septic. Okay, so ayan po mga kabayan, ang ating update ngayon sa after malagyan natin ng bubong. Napakaganda, masaya na tayong lahat mga kabayan dahil meron na tayong nakitang bubong ngayon. Kaya Diyos ko, pray tayo mga kabayan na tuloy-tuloy ang paggawa natin na hindi tayo masyadong ulanin ng bongga. Tuloy tayo sa mga prayers natin sa ating mga mapagmahal na mga sponsors, subscribers, followers, at members. No, yung panonood nyo without skipping ads, sa all-out support nyo, highly appreciated. Maraming salamat po talaga. At of course, nandoon pa rin yung ating panawagan po mga kabayan. Nawa ay makalikom pa tayo, madagdagan pa yung ating budget. Dahil Diyos ko, no, ay eto, kahit naka 1.8 na tayo mga kabayan, sabihin natin naka 1.8 na tayo mga kabayan, ay sobrang dami pang materials na kailangan, running expenses pa tayo ng bongga. Sabi ko nga, no nakarang araw, nagpa-deliver tayo, naka almost 6,000 tayo, and then, ito na naman, ay nagpa-deliver na naman tayo kanina, so nabayaran natin more or less ay 15,000, no, sa 2 araw na deliver. So ganyan po mga kabayan, at nakita nyo naman kanina yung mga pahabol ng mga materials, at hindi pa tayo nangalahati dito. So asahan natin na marami pa ang kakainin dito na na budget. Kaya please, sa aking mga mapagmahal and very generous sponsors, patuloy po akong kumakatok at kinakapalan ang mukha sa nais po nating lahat na tapos natin itong bahay para kay Ate Gemma and Kuya Janry at sa pamilya niya. No, kaya pasensya kayo dahil kung alam ko na sapat na, ay ako na mismo nagsasabi na okay, stop na, okay na kasi kaya na natin. Pero syempre, malayo pa tayo sa katotohanan, hindi pa tayo nangalahati, ay tumatakbo pa yung expenses natin. Kaya patuloy pa rin po yung ating pananawagan na makalikom pa tayo ng madagdagan pa. No? Pray lang tayo, kakayanin natin yan. Okay, so nandito ngayon si Kuya Janry, nakatitig sa terrace, para bang hindi siya sanay. Sabi niya, ha? Magkakaroon ako ng terrace noon? Dati nga yung bahay ko, all in one. Ibig sabihin, nandoon na yung kwarto, nandoon na yung kusina, nandoon na yung CR, nandoon na yung lutuan, nandoon na yung lahat. All in one nga, kumbaga. 'Di ba? Pero dito,
may kwarto, dalawa ang kwarto, separate ang CR, separate ang kitchen, separate ang terrace. Kaya talagang mapapatulala ka sa isip, hindi mo lubos ma-imagine na totoo ba itong nangyayari? Naniniwala ka ba, kuya, sa nangyayari ngayon sa buhay mo o hindi pa? Hindi pa, ma'am. Kuya Chandri, gising ka! Kuya Chandri, gising! Hindi ka naniwala Gising, hindi ka naniniwala! Ha? Wala na pong magbibigay sa amin, wala na. Hindi kami nakabahay ng ganito. Eh paano? Eh kung bibigyan na talaga yung bahay nyo, saan kayo? Wala na, doon na kami sa ni. Eh paano rin kay mama mo? Eh malapit na yung meriender yan o. Senior na rin yan. Ha? O pag bumigay din yan, saan na kayo? Wala na. Sa ilalim ng puno ng mangga. O kaya doon sa santol. O siyempre ganun lang talaga. Kasi deserve nyo na mabigyan ng ganitong bahay. Diba? Hindi mo man inakala or hindi mo man kakayanin to na ikaw magpagawa ng ganito. Pero siyempre, merong biyaya na hindi mo inasahan na darating kasi deserve nyo yan. Diba? So siyempre, dahil na-miss ang iyong magandang awitin. So, pwede ba handugan natin ang ating mga mapagmahal and very generous sponsors na sila ang naging dahilan kung bakit nabuo itong magandang, matibay, disente at safe na bahay mo na kompleto Ricados. Kaya paunlakan natin sila ng iyong magandang awitin niyo. Sa isang larawan kupas ay aking nasilayang muli ang ating lumipas. Kung may babalik ko lamang panahon at oras, hindi sana lungkot at pagsisisi ang aking lipas. Hanggang sa mga sandaling ito, di ako nagbabago. Taglay ko pa rin ang damdamin sa tuwinang lumang litrato. Ngunit sa'yo, iwan ko, ikaw ba'y iba ng buhat nang tayo'y nagkalayo? Kapit kamay, tayong dalawa, nakangiti at kapwang masaya. At ang tunay na pagmamahal, nakalarawan kahit kupas na. Sa isang yaman ng puso ko, makulay na yung tunang buhay ko. Bumabalik ang ligayang lipas. Salamat sa larawan kupas. Hanggang sa mga sandaling ito, di ako magbabago. Taglay ko pa rin ang damdamin sa ating lumang litrato. Sundan mo, Mike. Ngunit sa'yo, iwan ko, ikaw ba'y balang buhat nang tayo'y nagkalayo? Mababa yung mic. Kapit kamay, tayong dalawa, nakangiti at kapwang masaya. At ang tunay na pagmamahal, nakalarawan kahit kupas na. Sa inyong yaman ng puso ko, makulay ng buhay ko. Bumabalik ang ligayang lipas. Salamat sa larawan kupas. Wow! Salamat sa'yo. Wow, with feelings talaga. Wow! Salamat sa'yo. Wow! Malakpakan naman natin dyan.
Ang galing. Diba? So, ayan po mga kabayan ha, yung request nyo ha. Yung pakantay natin si Kuya Jari. Siyempre, happy tayong lahat dahil sa kanilang bagong bahay. O hindi pa lang yan, abangan nyo dahil marami pagkasunod. Kantahan pa tayo ni Kuya Jandre. Bakit ba pag ika'y nakikita, puso ko ay kumakaba? Pag nasilayan ko ang iyong ganda, puso ko ay nababalisa. At pag ika'y katabi, ako'y di mapakali. Walang ibang iniisip, kundi ikaw lagi. Sinubukan ko, ika'y kalimutan, ngunit hanggang ngayon, di ko makakayanan. Baga't ikaw ang laman ng puso ko't isipan, sa araw at gabi, ikaw ang dahilan. Di ako makatulog sa kakaisip sa'yo, baga't ikaw, sinta, ikaw ang dahilan. Ang lamig! Aking nadarama ay para lang sa'yo. Asahan mo ito, sinta, ay di na maglalaho, baga't ikaw ang laman ng puso ko't isipan, sa araw at gabi, ikaw ang dahilan. Di ako makatulog sa kakaisip sa'yo, baga't ikaw, sinta. Por kami, por! Pinapatawan nyo kasi ako eh. Por kami, por! Ikaw ang mahal. Ang lamig! Lamig! Lamig kayo! Wala pang kabay ito yan. Yeah. Harap ba yan? Hindi ko yan. Yeah. Para kanino yan? Kay Joshua. Joshua. Ako'y siyo, ikaw ay akin. Buwan na. Ganda mo sa paningin. Ako ngayon'y nag-iisa. Sana ay tabihan na. Sa ilalim ng puting ilaw, sa dilaw na buwan, pakinggan mo ang aking sigaw. Sa dilaw na buwan, oh, ayokong mabuhay ng malungkot. Ikaw ang nagpapasaya at makakasama hanggang sa pagtanda. Sunod ka dito, Diyos, ha? Halina tayo'y huminga sa ilalim ng puting ilaw,
Sa dilaw na buwan. Oh. Wala na. Ikaw ang mahal, ikaw lang ang mamahalin. Pakinggan ng chikading, baliba. Ikaw na oh! Kanina. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.